At ngayon po, kami dadako sa iyong mensahe. Tulungan mo po at pagkabayan mo po ako, Panginoon. Ako po ay walang magagawa kung wala ka sa aking buhay, kung hindi mo po ako tutulungan. Ako po ay nakadepende sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po na ipahayag at ipagmuhay ang iyong pananasalita. Pagpalain mo din ang mga tagapakinig namin, Panginoon. Ang mensaheng ito ay nagbibigay sa amin ng pagbalang, encouragement, o lakas at tapat sa amin na harapin ng hamon mga pagsubok ng buhay. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At naway matapos ito, naway pagtatagumpay ang aming gawain para sa iyong kapurihan at kalagkilangan mo, Diyos. At ito po ang aking sambot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpatuloy po natin yung ating pinag-aaralan sa aklat ng Genesis. Nawaran po natin 11:5. So, sikapin po natin na tapusin po mula verse 2 hanggang sa verse 5. Dahil kung siyasatin po natin yung ating pag-aaral nung una sa Genesis chapter 1 verse 1, inabot po tayo ng 3 linggo dito sa isang verses. Nasabi niya na nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Na kung balikan natin yung ating pinag-aralan noon, na ang Diyos ang simula ng langit at ang lupa. Ang Elohim, ang Diyos, na siya creator o lumikha sa lahat ng bagay. Nakikita man o hindi, nasa langit man o nasa lupa, ito'y lahat nilikha ng Diyos noong pasimula. At ngayon po ay siyasatin po natin mabuti tungkol po sa kasaysayan ng paglikha ng Diyos noong unang araw. So the history of creation on the first day. Gusto kong mag-ipag-usap sa inyo sa titulo na magkaroon ng liwanag, let there be light. Kung ipikit niyo po ang inyong mga mata, ano po nakikita ninyo? Wala, di ba? Madilim. At kung walang sinag ng araw, madilim po ang ating kinaroroonan. Madilim po ang mundo kung walang sinag ng araw. At lahat po tayo dito sa mundong ating kinagagalawan ay namumuhay po sa mundong nahulog sa kasalanan. Fallen world, sabi po sa Ingles, na puno ng kadiliman. Dahil ang mga hindi Kristiyano, sila ay nabubuhay po sa kadiliman, sa karihan ng Diablo, sa karihan ng kadiliman. Ngunit sa ating Kristiyano na nakipag-isa kay Jesus, tayo po ay namumuhay sa liwanag. At sa atin po, na Kristiyano, ang ating liwanag kuminsan ay nagiging dim siya o hindi siya maliwanag. Dahil sa kagagawa ng Diablo, dahil sa kasalanan ng tao. At habang pinagpapatuloy po natin, gusto ko pong tanungin po sa inyo kung ano ang nilikha ng Diyos na una. At bakit nilikha niya ang ilaw o liwanag? At ano yung implikasyon niya po sa ating buhay sa ngayon? Ano yung relasyon niya sa ating buhay sa ngayon? At yung mga katanungan po na yan ay bibigyan kasagutan habang pinagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral dito sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang sa verse 2. At dito sa verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ito po ay hindi ko na kailangan ipaliwanag dahil napag-aaralan po natin ng 3 linggo. Nasa simula pa ang Diyos na ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita mo hindi, maging sa langit man o dito sa lupa, maging ang oras. At ang hindi ko po nabanggit sa inyo noon, patungkol po dito sa Genesis chapter 1 verse 1, ito po yung title. Ito po yung pamagat. Kumbaga, sa lumang panahon, ito po yung introduction. Paunang sabi, paunang salita. Dahil ang verse 1 at verse 2, ito po yung title o pamagat. Dahil ang ibig sabihin po ng Genesis ay simula. Dahil sa verse 1,
In the beginning, nang pasimula. At ang ibig sabihin ng Genesis ay pasimula. At itong verse 1 and verse 2, ito po yung title niya mula ng aklat ng Genesis. At dito sa verse 2, sabi niya po sa Tagalog, ang lupa ay walang anyo, walang laman, at binabalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Tanong ko po sa atin sa ngayon, ano po yung ibig sabihin niya dito sa verse 2 na ang lupa ay walang anyo? Walang laman. Sa verse 1, sabi niya na nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At sabi ko kaya ito po yung pamagat niya tayo tatlo pa unang sabi. Ang verse 1 at verse 2 na aklat ng Genesis. Ang verse 1, kahugtong niya po ang verse 2. Nasabi niya po dito na ang lupa ay walang anyo, walang laman, walang silbi sa ibang translation, walang ayos o walang kabuluhan. At ito lamang po ay nagamit sa Jeremiah chapter 4 verse 23 at Isaiah chapter 34 verse 11. Ang salitang walang anyo at walang laman. Na kung basahin po natin yung aklat ng Jeremiah chapter 4 verse 23 at Isaiah chapter 34 verse 11, ito po yung kalagayan ng Judah pagkatapos sila'y sinakop ng dayuhang o banyagang mananakop ang kapit bayan ng Judah. Nung sila'y sinakop ng mga taga-Assyria, nung sila'y sinakop ng mga taga-Babylonia. At nagamit po dito na walang anyo, walang laman. Ibig sabihin, useless, meaningless, walang silbi, walang kabuluhan. At nung bago likhain ng Diyos ang lupa, ibig pong sabihin na walang silbi at walang anyo, walang kabuluhan. At sabi niya pa dito sa verse 2, kadiliman. Dahil sabi niya, binabalot sa kadiliman ang kadiliman. Kadiliman. Ayon sa mga Bible scholars, ito po ay simbolikal. Kadiliman, na ibig sabihin po ay simbolo po ng Diablo. Simbolo ng kasamaan. Kung sinasabi niyo po ang Job chapter 3 verse 5, Awit 143 verse 3, Isaiah chapter 8 verse 22, at maging John chapter 3 verse 19, nasabi ni Jesus kay Nicodemus ng mga tao ay mas mahal nila ang kadiliman kaysa ang katotohanan o liwanag. Mas mahal nila ang kanilang kasalanan kaysa ang katotohanan, ang liwanag na si Jesus. At sabi niya pa dito sa verse 2, kalaliman. Ano bang sabihin ng kalaliman? Ito po ay termino na kung saan ito po sinisiwalat niya, pinapahayag na walang kaayusan o magulo o chaos. Dahil bago likhain ng Diyos ang langit at lupa, ito'y wala sa ayos. Wala talaga. Wala nang makikita. Ito'y kadiliman. Ngayon, pinapahayag niya dito na ang Diyos ang nagbigay yung kaayusan ng lahat ng nilikha dito sa lupa at sa langit. At kung siyasatin natin na mabuti po ang verse 2, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Sabi niya po dito sa verse 2, na ibig sabihin na ang Espiritu ng Diyos ay para siyang isang agila o ibon na kanyang sinusukuban ng kanyang itlog. Yan po ay nagamit po yan sa salitang hovering. Yes. Kung basahin niyo po ang Deuteronomy chapter 34 verse 11, na ibig sabihin po sa atin ay handa ng Diyos na gumawa at handa na ang Diyos na gumawa dahil ang banal na Espiritu ay kumikilos sa ibabaw ng tubig.
Sabi niya po sa verse, nahanda ng Diyos na gumawa, maglikha, mag-aayos ng walang kaayusan, magbibigay buhay sa walang buhay, magbibigay silbi sa walang silbi, magbibigay kaayusan sa walang ayos. Yun po ang ibig sabihin niyon. Para isagawa, isakatuparan yung plano at hangarin ng Diyos. At sa kalaliman ng tubig, kung sinasabi niyo po sa verse 2, kumikilos sa ibabaw ng tubig at yung word na kalaliman, sa mythological ng Canaanite o Babylonian mythology, ang kanilang paniniwala ay salamat po dito. Dahil ang paniniwala ng mga Babylonian mythology, itong Diyos, ang kanilang Diyos na pinupuring sinasamba ay wala siyang kontrol sa kailaliman, maging sa ibabaw ng tubig. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. Ito ay kabaliktaran po kay Elohim, sa ating Diyos na ating pinupuring sinasamba at naglilingkuran. Maging sa kailaliman at sa ibabaw ng tubig ay may kontrol ng Diyos. Meron siya yung kapangyarihan na magpanatili. Mayroon siyang kapangyarihan mamamahala at mangasiwa. May kapangyarihan siyang lumikha ng may kaayusan sa walang kaayusan, na may buhay mula sa walang buhay. At kung i-relate po natin sa ating buhay sa ngayon, yung aplikasyon niya po sa ating buhay, na bago nalikha ang langit at lupa, ito'y wala sa kaayusan, walang anyo, walang laman, lahat ay binabalot ng kadiliman. At ikumpara po natin ang ating buhay bago po tayo natagpuan ni Jesus, bago po tayo pinagkalooban ng pananampalataya, bago po tayo nagsisi at nagbalik loob ng Diyos sa Diyos. Anong uri ng iyong pamumuhay noon? Anong klase ang pamumuhay natin ngayon kung kumpara natin noon? Hindi sa material na bagay ang tinutuloy ko, hindi sa spiritual na bagay. At kung ako po ang iyong tatanungin, baka hindi po kayo maniniwala. Maging sa Apostle Paul, sinulat niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, I am the chief of sinners. Ako po ang pinaka-worst, pinaka-kapitan sa kasalanan, pinaka-masama sa masama, sabi niya. Dahil in-execute ko, inusig ko ang iglesia ng Diyos. Gusto kong wasakin ang iglesia ni Jesus. Ngunit, nung ako'y pumunta sa Damascus upang hulihin ang mga Kristiyano, upang siya ipagpakulong, ngunit ako'y tinawag ng Diyos bilang kanyang apostol. At gusto ko pong gawing halimbawa ng aklat ng Efeso, chapter 2, verse 11 to 13, bilang isang halimbawa po para sa atin. Nasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, kung bago sila natagpuan ng Diyos, ang mga Kristiyano sa Efeso, sabi niya po doon sa Efeso chapter 2, verse 11, sa Good News Translation, kaya alalahanin ninyo ang iyong dating kalagayan. Bakit sabi niya pa na alalahanin ninyo ang iyong dating kalagayan? Kayo pinanganak ng mga hintil at tinawag na di tuli ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo tinatawag na tuli ayon sa ginagawa nila sa kanilang katawan. At sabi pa niya sa verse 12, alalahanin niyo nung panahong iyon. Sabi niya, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at isaklaw ng tipang nasasalig sa pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Sabi niya po sa verse 13. Tulad po tayo ng mga taga-Efeso nung una, na wala tayong pag-asa, wala tayong Kristo, wala tayong Diyos. At namumuhay po tayo noon sa kadiliman.
na mga patay tayo sa pananampalataya. Dahil sabi niya po maging sa verse 1, sa Efeso chapter 2, verse 1. Sabi niya, nung una, mga patay kayo dahil sa iyong pagsuway at pagsalansan. Bakit? Dahil sinunod natin ang masamang takbo ng sanlibunan. Namuhay tayo ayon sa ating pita ng laman. Dahil pinalim tayo sa prinsipe ng kasamaan o sa prinsipe ng kadiliman. At maging sa Apostol Pablo, sabi niya pa sa verse 3, dati tayo, kabilang din siya. Tayo, sabi niya, kabilang tayo sa mga taong kinabubutan ng Diyos dahil po sa ating kasamaan, dahil po sa ating kasalanan. Ngunit, ang magandang balita po para sa atin, dahil kung magpatuloy niyo po na siya sa atin ang aklat ng Efeso, napakasaganang habag ng Diyos, sabi niya po sa verse 4. Napakadakilang kanyang pag-ibig iukol niya sa atin, tayo'y binuhay ng Diyos. Ang Diyos ang bumuhay sa atin. Siya po ang nakatagpo sa atin. Maging ang Colossians chapter 2, verse 13. Ang Diyos ang bumuhay sa atin sa kabila na tayo'y patay sa pananampalataya. Kaya, nagbibigay sa atin ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao kung ating naalala yung dating pagkatao natin. At maging sa Apostol Pablo, sabi niya sa Efeso, alalahanin ninyo ay yung dating kalagayan noon. At kinumpara ko po dito, yung kalagayan ng mundo at langit bago pang nilikha ng Diyos na walang kabuluhan, na walang anyo. At ganoon din po ang ating buhay nung hindi pa tayo natagpuan ng Diyos. Walang kabuluhan, walang pag-asa, walang Kristo, walang Diyos sa ating buhay. Sa madaling salita, walang silbi ang ating buhay noon. Ngunit salamat sa Diyos, nung natagpuan tayo, pinanganak niya tayo, pinagkalooban tayo ng panampalataya at pagsisisi at pagbalik loob sa Kanya, may kabuluhan ng buhay natin. May silbi na po ang ating buhay sa ngayon. May kaayusan na. Ang kahalagahan ng tao, hindi sa base ng sa kanyang gawa, kundi base sa gawa ng Diyos. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, na pinawalang sala na niya, pinagkalooban na ng buhay na walang hanggan, hindi sa iyong mga gawa, hindi sa iyong mga natapos, o pinag-aralan, o kayamanan, o kaanyuan, kundi kung ano yung ginawa ng Diyos at kung sino siya sa iyong buhay, yun po may kahalagahan, kaalisan ng buhay ng tao. At liwan pa doon, kasi pagpatuloy po natin ang aklat ng Genesis, verse 3, sabi niya po dito, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. God said, let there be light. And there was light. Sinabi ng Diyos, ang salitang sinabi. Naging makapangyarihan ng Diyos dahil sinabi niya lang, nagkaroon ng liwanag. Subukan niyo, sabihin niyo, magkaroon ng ibon. Kung magkakaroon mo ng ibon. O magkakaroon ng kadiliman, sabihin niyo nga, kung magkakaroon ng kadiliman. At kung siyasatin niyo mabuti sa aklat ng Genesis, yung word na sinabi, dahil maraming sinabi ng Diyos po rito. Maging sa verse 6, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig. Maging sa verse 9, sinabi ng Diyos, magtipo ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako. Maging sa verse 11, sinabi ng Diyos, maging sa verse 14, verse 20, verse 24, verse 26, verse 28, and verse 21, sinabi ng Diyos. So sa pamamagitan ng kanyang salita, nalikha ang lahat ng bagay. Maliban sa tao dahil inubog niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At sinasakayunan din po ito ng aklat ng Awit, chapter 33, verse 6 and verse 9. Nasabi niya doon sa Awit, chapter 33, verse 6, verse 9, sa pamamagitan ng iyong salita, nalikha ang langit at lupa. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng kabuluhan ang may kabuluhan. Nagkaroon
ang may buhay mula sa walang buhay. Ang tao kaya niyang mag-invento. Ngunit may mga gamit siya. Ngunit ang Diyos kaya niyang lumikha at mag-invento na walang gamit at walang material sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Ito'y nagpapahayag ng kapangyarihan, kadakilaan ng Diyos. Dahil sinabi niya, nagkaroon ng liwanag. At sabi niya, nagkaroon ng liwanag sa verse 3. At tanong ko kanina, bakit po liwanag ang unang sinabi ng Biblia? Yes, of course, hindi mo pwedeng hiwalay ang liwanag at oras. Pwede ba na magkakaroon ng liwanag at walang oras? Kasi possible. At naniwala ang mga Bible scholars, mga scientists, ang liwanag, light and time, ay parehas na nilikha ng Diyos sa unang araw. At nasabi ko noon, kahit walang liwanag noon, kahit walang oras, buhay pa rin ang Diyos at mayroon pa rin siya. Paano nangyari yun? Sabi niyo siguro, siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya po ay mas mataas sa time, siya po ay mas mataas sa oras, at siya po ay outside of time. Dahil ang time mismo, minuto, o simulan natin sa segundo, minuto, oras, araw, lahat po yun ay nilikha ng Diyos. Yung aplikasyon po sa ating buhay, ito'y nagpapahayag ng pagtatagumpay po sa atin. Dahil sa verse 2, sabi niya po na ang mundo ay binabalot ng kadiliman. At sa verse 3, ang unang nilikha ng Diyos ay liwanag. Na ang liwanag at siyang magtatagumpay, mangingibabaw. Ilagay niyo nga po ang isang ilawan sa madilim na lugar. Ano po mangyayari? Magliliwanag, di ba? Mananalo ang liwanag. Kaya maging sa unang araw ng paglikha ng Diyos, nagbibigay tagumpay at pag-asa sa atin na ang Diyos pa rin ay nangingibabaw, ang Diyos pa rin ang magtatagumpay. Hindi po 50% sa Diyos, 50% kay Satanas, kundi 100% sa Diyos at 0% kay Satanas. Dahil kung minsan ang tao naging dualism, ibig sabihin ng dualism, 50-50. 50% sa Diyos, 50% kay Satanas. No! Mali po yun. Kundi 100% na makapangyarihan ng Diyos, and then, si Satanas ay nasa kapangyarihan siya ng Diyos. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay hindi mo magtatagumpay sa kapangyarihan ng Diyos. At kung sinasabi niyo po sa John chapter 8 verse 12, ipagbukas po kayo sa akin at basahin ko po para sa atin. Sabi po ni Jesus, at yun ay nabasa natin kanina sa ating responsive reading sa John chapter 8 verse 12. Sabi niya po dito, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi na kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng buhay. So ang ating Panginoong Jesus, siya po yung ilaw o tunay na ilaw ng sanlibutan. Maging sa 1 John chapter 1, God is light, sabi niya doon. Ang Diyos ay liwanag. At wala sa Kanya ang kadiliman. Wala sa Kanya ang kasinungalingan. Ito ay nagpapahayag yung kabanalan ng Diyos, kalulatian ng Diyos, na siya po ay ang tunay na ilaw. At ang sinumang sumasampalataya at titiwala sa Kanya, sabi niyo po doon, sa John chapter 8 verse 12, ay hindi na lalakad sa kadiliman, kundi wala na sa kapangyarihan ng kadiliman. Hindi na si Satanas ang nangingibabaw sa kanyang buhay. Sa aplikasyon po sa ating buhay, araw-araw po tayo nagiging-imbaka, nagiging-paglaban sa kasalanan. Kung tunay kayong Kristiyano, tunay kayong naging-pag-isa kay Jesus, araw-araw kayong nagiging-paglaban sa kasalanan.
At kung kayo hindi tunay na Kristiyano, kakampin nyo at kasama nyo ang kadiliman. Dahil ang Espiritu. Kasama nyo si Satanas. At kailangan nyo po ang ilaw ng sanlibutan. Kailangan nyo po si Jesus sa iyong buhay. Kailangan po natin mamuhay sa liwanag, hindi sa kadiliman. Ang objections po dito, ang kontra dito, paano nagkaroon ng liwanag? Ika-4 pa na araw nilikha ng Diyos ang araw. Ulitin ko po yung objections. Yung salamat dito ng katuruan. At ang tanong nila, paano nagkaroon ng liwanag? Ika-4 pa na araw nilikha ng Diyos ang araw. Ang galing yung sinag na liwanag. Yan po yung objections. At ang sagot po natin doon, ang Diyos mismo ang kanilang ilaw. Dahil sabi niya sa John chapter 8, verse 12, sabi ni Jesus, ako ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Ako ang ilaw ng sanlibutan. At maging sa pahayag, sa aklat ng pahayag, chapter 21, verse 23, hindi na natin kailangan ang sinag ng araw dahil ang Diyos mismo ang ilaw, sabi niya doon, sa pahayag, chapter 21, verse 23. Maging sa pahayag chapter 22, verse 5. Nawala ng kadiliman doon dahil ang Diyos ang kanilang liwanag. At isang halimbawa po natin dito, kung babasahin niyo po ang Exodus chapter 10, verse 21 and 24, nagkaroon po ng 3 araw at gabi na walang liwanag sa buong Ehipto, liban sa tahanan ng mga Israelites. At ang tanong ko po, saan nanggaling yung ilaw ng mga Israelites? Sa Diyos. At pagkatapos sila'y napalaya sa Ehipto at sila'y pupunta sa Canaan, sa Promised Land, at doon sila'y naglalakbay sa disyerto sa ilang, sa tanghali mayroong haligi na ulap na kanilang sinusundan. Alam po natin, mainit sa disyerto, at sa gabi, may pillar of fire. Haligi na apoy, na kanilang liwanag na kanilang sinusundan sa gabi. At ito'y galing lahat sa Diyos. Kaya, ang sagot po natin sa objections, yung kontra na tanong, saan galing ang liwanag? Dahil sabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon na ng liwanag. Ito'y galing sa Diyos. Kahit wala pa ang araw. Dahil ito may sa ika-4 pa na araw na lumikha ang sun. Sa aplikasyon po sa ating buhay sa ngayon, ikaw ba'y namumuhay sa kadiliman o liwanag? Sa aplikasyon sa ating buhay ngayon, ikaw ba'y nag-iilaw dito sa sanlibutan? Dahil sabi ni Jesus sa John chapter 8, verse 12, basahin ko po ulit. Sabi niya, ang sinumang sumunod sa akin ay hindi na kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sabi, hindi na po ang kadiliman ang siyang mag-aari sa buhay natin, kundi siya mismo ang mag-aari sa buhay ng mga Kristiyano. At sabi niya doon sa Mateo chapter 5 bilang aplikasyon po sa buhay natin. Mateo chapter 5. Basahin ko po para sa ating lahat. Bilang ilaw ng sanlibutan. Sabi ni Jesus nung siya nagtuturo dito. Verse 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi may tatago sa isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol o sa ibabaw ng bundok. Walang nagsisindi ng ilawan na naglalagay ito sa ilalim ng takalan. Sa halip, nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa ibabaw. Gayon din naman, sabi niya po sa verse 16, ang ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabuting gawa at walalatiin ang iyong amang nasa langit. Maliwanag po dito sa verse 14 na tayong mga Kristiyano ang ilaw ng sanlibutan. Ano po ibig sabihin yun? Kung si Kristo ang tunay ng ilaw ng sanlibutan at pinagkalooban tayo
ng buhay na walang hanggan at kailangan tayong mag-ilaw sa sanlibutan. Habang tayo ay nakikisama, hindi nakikisama sa sanlibutan. Kung tayo ay nakikihalubilo sa kanila, hindi po tayo yung kanilang impluwensyahan, kundi tayo ang i-impluwensya sa kanila. Hindi po tayo yung mahihila na gumawa ng masama, kundi sila po yung ating hilahin na gumawa ng mabuti. Ganun po tayo mag-ilaw sa sanlibutan. Kaya sabi ng barkada mo, o kasamahan mo, check mo na, pamitin na, kahit kunti na. Diba, gano'n? At kung tayo mo'y sumatayon sa kanila, paano tayo makapag-ilaw? Paano natin sila makumbinse? Kung tayo mo'y nakikiayon sa gawain ng sanlibutan. Paano mo tayo tatayo sa harapan, magsunglit, ngawak ng gitara, magsiram? Paano tayo makapag-evangelize? Kung ating ilaw po ay naghihina. Kung tayo po nakiayon sa gawain ng sanlibutan. At sabi niya sa verse 16, gayon din naman, dapat niyong paliwanagin, sabi niya. Paliwanagin ninyo ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao. Upang makita nila ang iyong mabuting gawa na hindi sa pagsang-ayon sa kanila. At wala natiin ng iyong Ama na sa langit. Sabi po ni Jesus Christ sa Mateo chapter 5 verse 16. So sa aplikasyon po sa buhay po natin, bilang ilaw ng sanlibutan na nahulog sa kasalanan, namumuhay sa kadiliman, tayo po'y magliwanag. Dalhin po natin yung ating liwanag sa kadiliman. Hindi po yung liwanag natin ay makaluwan ng kadiliman, kundi tayo po ang magliliwanag doon sa kadiliman. Liban pa doon, verse 4. Kitapusin na verse 4 at verse 5 doon, tuloy natin sa next Sunday. Sabi niya po sa Genesis chapter 1 verse 4, nakita ng Diyos ng liwanag ay mabuti. Ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Nakita ng Diyos na ito po ay napakabuti. Ito po ay mabuti. It was good. Sabi niya po sa Ingles. Na itong salitang mabuti, o sa ibang translation, nasiyahan siya. Diba? Sagot Diyos, nalugod siya. Sabi niya po diyan. Na ibig sabihin, na lahat ng ginawa ng Diyos ay maayos. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Paano ang mga bulag? Paano ang mga pilay? Sabi niya siguro ay pwede isang object lang sa regarding bulag. Diba? Paano yung may kamansanan? Ang sagot ko yan, gusto kong sagutin kung makita ng salita ng Diyos sa John chapter 9. Dahil sabi ni Jesus, upang makita ang kalulatihan o gawa ng Diyos, kadakilaan ng Diyos sa kabila ng kapansanan ng tao, at ang tanong ng mga alagad niya sa kanilang paglalakad sa 1 chapter 9 verse 1, sa paglalakad ni Jesus, may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino pong nagkasala? At ipinanganak na bulag ang lalaking ito. Siya o ang kanyang mga magulang? At sa verse 3, sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito para ang dahilan? Hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi ano? Upang, sabi niya po sa verse 3, mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. To cut the story short, kumuha siya ng puti, dumaan to at pinahid sa mata niya at punta ka doon sa Siloam, paligwat sa Siloam at maghugas ka at siya nakakita.
para ipahayag ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos, maging sa may kapansanan. And to tell you honestly, yung may kapansanan, maraming biyaya at kaloob ng Diyos sa kanila. Sila yung magaling maggitara, umawit, kumanta, di ba? Isang halimbawa po natin ay si Fanny Crosby, a hymn writer. Inaawit po natin yung Trust and Obey. Siya po ang composer doon, Fanny Crosby. Siya po ay hymn writer, magaling pa sa music, sa kabila na siya ay bulag. At may nagtanong sa kanya doon na parang minaliit siya dahil siya ay bulag. Kung sabi niya, ito'y kalooban ng Diyos na ako'y ganitong ipinanganak upang ako'y makapagsulat ng maraming hymns na awitin para sa Panginoon. So sa kabila po ng mga nilikha ng Diyos, sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 4 na napakaganda o mabuti. Sa kanyang paglikha ay maraming beses niya pong binanggit yung word na mabuti. Halimbawa, sa Genesis chapter 1 verse 10, sabi niya po dito, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti nung nilikha niya ang lupa. Pinag-iwalay niya ang lupa sa tubig. At sabi niya, tinawag niyang mga dagat ng tubig. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti sa verse 10. At maging sa verse 12, sabi niya din dito, at ang lupa ay sinubulan ng halaman, ng mga tanim at nagkaroon ng binhi ayon sa kanyang sariling uri, at ang punong kahoy ay namunga ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Bawat isa ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos ay mabuti. So, mayroon po yung evaluation. So, una, magsalita ng Diyos at ang kanyang salita ay magkaroon po ng katotohanan. Yung kanyang salita ay may sasagawa, may sasakatuparan, at ito po ay katotohanan dahil nagkaroon nga. At pagkatapos yun, magkaroon po siya ng evaluation. Hindi po sa mahina siya, hindi niya alam yung nangyari, kundi upang ating lubusang maintindihan na lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti, maayos, perpekto dahil perpekto siyang Diyos. At kung basahin niyo po, ang awit 119 verse 68 bilang aplikasyon po sa ating buhay, sabi niya, ikaw ay mabuti, gumagawa ng mabuti, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. So maliwanag po dito, sabi ng mga awit ng Diyos ay mabuti, at ang lahat ng kanyang gawa ay mabuti. Kaya nagkamali ang Diyos. Hindi siya pwedeng magkamali dahil siya ay banal, dahil siya ay mabuti. Lahat ng kanyang nilikha, lahat ng kanyang gawa, lahat ng kanyang kilos, lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang panukala ay mabuti. At kahit kailanman hindi siya gumawa ng palpak o kahit konting panahon na siya ay nagkasala o gumawa ng kasalanan, dahil siya po ay napakabuting Diyos ng ating pinupuri, sinasambal, pinaglilingkuhan. Sabi ng mga awit sa awit 119 verse 68, ikaw ay mabuti, gumagawa ka ng mabuti, ituro mo sa akin ang mga tuntunin. Sabi ng mga awit. Sana mayroon tayong pagsamba, pagkilala, pagsulod sa napakabuting Diyos na ating pinupurit, sinasambal, pinaglilingkuhan. At sa susunod po na Sunday, tuloy po natin sa verse 5. At sa buod at konklusyon po natin, ikaw ba ay nabubuhay sa kadiliman? Yan po yung konklusyon at patanong na aplikasyon sa ating buhay. Kailangan po ba ang ilaw ng salibutan, ang tunay ng ilaw ng salibutan? Ang Diyos lamang po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay at ilaw ng sanlibutan. At tayong mga Kristiyano ng panisa kay Jesus, tayo po'y ilaw ng sanlibutan. Kailangan po tayong pagliwanag
upang makita na natin yung ating mabuting gawa at wala na tingin nila ang ating Diyos. Ikaw ba ay anak ng liwanag o anak ng kadiliman? Kaya sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica sa unang Thessalonica chapter 5 verse 4, hindi tayo anak ng kadiliman, sabi niya sa verse 4. At sa verse 5, sabi niya tayo anak ng liwanag. Dahil tinubos tayo ng Kristo, sabi niya doon. Sa unang Thessalonica chapter 5 verse 4 to 5. Ikaw ba ay ilaw ng sanlibutan o kadiliman ng sanlibutan? Dalawang tao lamang ang nandito. Taga-liwanag o taga-kadiliman. Anak ng liwanag o anak ng kadiliman. Ikaw ba ay nabubuhay sa liwanag o kadiliman? Si Kristo ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Sa Kanya po tayo magtiwala sa mampalataya at ihandog natin ang ating buhay bilang handog na buhay para sa Kanyang kabuhayan at kadakilaan. Panalangin po natin. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe patungkol po iyong paglikha ng liwanag sa unang araw ng iyong paglikha sa kasaysayan ng mundo. Sa unang araw pa lamang, Panginoon, pinahayag mo ang iyong pagtatagumpay, ang iyong kapangyarihan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-ilaw sa loob ng aming tahanan, sa aming bahay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-ilaw, Panginoon, sa aming komunidad. Paliwanagin mo po ang aming ilaw. Paliwanagin mo po kami, Panginoon, sa aming pamumuhay na maayos na hindi umayon sa gawain ng sanlibutan. Upang sa ganon, kami po ay makahikayat mag-ilaw sa kadiliman, Panginoon, para sa iyong kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Patubayan mo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.